Mabsat, nandito tayo kay Sir Bad Mabsat. Tuloy daw ang Blue Ribbon hearing nila bukas. Really, Sir Bad? May Blue Ribbon hearing ang Marcoleta. Kasama daw yung 14 plus 7 Marines. Wow, talaga lang. Kaso, sa labas daw. Balita ko sa labas, hindi daw nila gaganapin sa Senado. Buenos dias, damas y caballeros. Itutuloy na ang grupo nila Senator Alan Peter Cayetano at especially itong sila Rodante Marcoleta ang pangalawang Blue Ribbon Committee hearing bukas kasi wala nga nangyari sa first Blue Ribbon Committee hearing at na-expose pa yung mga pagsisinungaling ng 18 cargadores o 18 criminals or 18 bagman ni Saldico. Grabe naman. Kaya tulad ng sinasabi natin noon na nawagan sana sila ng pangalawang hearing a day before the targeted Independence Day military coup d'etat, pero hindi natuloy kasi na lockdown ang nautakan sila nila Senate President pro tempore na si Sherwin Gatchalian. Nautakan sila at hindi nila naisa katuparan yung plano nila gawing mitya yung second Blue Ribbon Committee hearing para pagalitin ang tao at para mag people power sila, although sinubukan pa rin nila nung Independence Day. So that was the triggering point for the planned Independence Day people power o coup d'etat. So hindi natuloy ang hearing, natuloy yung mga rally pero nilangaw. Kaya in short, bokya. Kaya ngayon, try and try again until you succeed. At nakikita natin, itatapat nila itong June 16, yan, Blue Ribbon Committee hearing. Hindi nga yan committee, subcommittee hearing lang yan. Itatapat nila ito sa June 18, pre-trial conference ng impeachment ni Sara Duterte. Kumbaga, they are trying to steal, hindi lang ito pang trigger nila ngayon, pang trigger nila sa another people power or another coup d'etat, kung hindi pang tapal rin ito, pang distract rin ito doon sa kaganapan sa June 18 pre-trial hearing sa Senado regarding the impeachment trial of Sara Duterte, kung saan inaabangan natin kung sino ba mga witnesses na ipepresenta niya, kung talaga bang ilalabas na niya si Mary Grace Piato, si Xiaomi Ocho, baka may bago siyang witness, si Samsung Fold, baka ilalabas niya yung kagaya ng favorite phone ko, Samsung Fold, at may Fold 7 na ata ngayon so Fold 8 na pala, so baka si Chippy Uno, mga ganun, Chippy Uno, baka bago, So tingnan natin si Kokoy, yung kapatid daw ni Kokoy Villamin, si Chippy Uno. Ayan, tingnan natin. So ngayon, yun, gagawin nila itong subcommittee hearing, at nanawagan na si Mike Defensor ng suporta daw dito. Sabi niya tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Tinatawagan ng lahat ng ating kababayan na makiisa at sumuporta sa paggaganapin Blue Ribbon Committee hearing sa June 16, 2026, Martes, bukas. So siguro kung naisip nyo, ba't magkakagulong yan, ba't paano sila papasok ng Senado? Hindi gagawin sa Senado, gagawin sa Double Gem at sa Garden Events Place. Events Place Events Place, parang pareho pala ito sa East Zamboanga Events Place ni Bat sa Zamboanga City. Double Gem at sa Garden Events Place. Pera na naman. So, pera na naman ng taong bayan ang gagamitin sa hearing na yan. Diyos ko Lord Rudy, para sa mga Maleta Boys. This is something to watch. Kasi ang issue dito, syempre, ang sinabi ni Mike sa previous interview, meron daw sila panibago. So ayaw na nila tawagin, sila mismo hindi na nila tinatawag na Marines ang 18 cargadores. Tinatawag na nila Grade 18 kasi nabisto na nga na hindi naman talaga mga Marines. 12 lang ang Marines pero dishonorably discharged. May nagnakaw, may pumatay ng tao, may nang rape pa siguro,
So, kaya natanggal. Yung iba na awol. Absence without leave. 8 months lang, hindi na nakayanan. Siguro, tuwing may enkwentro, umiihi sa pantalon. Kaya, nag-AWOL. Absence without. Sabi ni Mike, suportahan natin ang Brave 18. Ang karagdagang 14. Hindi lang ang 14, meron pa daw 7 eh. Pero bukas, 14 lang muna ipipresenta, 14. At Marines rin daw ito. Marines rin. Tingnan natin ha. Sa amin sa Zamboanga, meron kami tinatawag na marenggol or binabae, gay. Baka marenggol ang mga ito, hindi Marines. 14 marenggol. Bakla. 14 bakla. So, pero sa unang interview, sabi ni Mike, yung bago sa naudlot na meron pa kasi sila dati June 8 Blue Ribbon hindi natuloy, and then June 11 hindi natuloy. Meron siya interview sa June 8 na sabi niya meron 14 na lalabas and meron 7 pa rin o 21 na. 21 padami ng padami baka abot ito ng 40 para maging Alibaba and the 40 Thieves. Alibaba and the 40 Thieves. So 21 plus 18, yan, marami-rami na rin. Ano yan? Kwan na. 39 ba yan? 39. Oh, malapit na. Isa na lang. Kaya pala ginawa nila 39, 7 lang yung third batch. Kasi una, 18 magnanakaw. And then bukas daw 14. And then third batch, 7. So 39. Kaya 7 lang ginawa nila third batch kasi tanatakot rin sila. Baka sabihin Alibaba Defensor and the 40 Thieves. 40 Thieves. So, ito yung interview previous interview ni Mike na inintroduce niya itong 14 na Marines daw, kuno. And also yung kwan daw, yung 7. 7 daw. Pero yung 14, daragdagan yun. Lalabas yun sa Webes, sa patawag ni Senator Dante Marcoleta. Mga Somalila, mga retired, mga nasundalo. Pero 14 yun, may dadagdag pa na. Shoutout. Meron pa ito 7. 7 pa po daw. 7 pa po daw ang idadagdag. 14 muna ang lalabas. Merhelio. Kung ibig sabihin ko meron pang susunod na Blue Ribbon na pangungunahan nila sa Senator Marcoleta. Meron pa. Ang nagsasalita pa yung katosye na mga sundalo, nagpapasalamat ako sa kanya, kahit pala, hindi ko sila kilala, hindi ko alam kung sasabihin nila, pero malamang naman, mabigat yung mga sasabihin kong katosye ko. Malamang sa malamang. Papatunay, doon sa sinabi ng 18. Paano kaya abang kung totohanin ni Edwin Tulfo yung banda niya na may pepeluan siya pag nag-sharing niya? Nag-iwan ulit sila. Ano naman nata, yung pagbabanta niya, umaling na naman siya doon. Pero yung pagbabanta niya, di ba sa kapwa niya sila doon? Palagay ito, yung papayag yung 18 na rin. Baka mamuntag ko siya. Sabi niya, Senator Robin Padilla, unahin daw siya kung lahat. Oo nga. Yun, mga kasama, iwas tayo sa fake news kasi nagsagot na si Robin Padilla doon. Wow, na hindi niya iwas daw sa fake news. Okay. Salita siya mismo na hindi niya pahayag. Really? Iwas tayo sa fake news. Dapat doon tayo sa page mismo ni Senator. So, ibig sabihin kung wala, hindi kayo kasali ngayon sa pinatawag. Hindi ako pinatawag eh. Dapat natin ako. Ang inumpaga, nag-coordinate ako dun sa mga sundalo kung medyo pa nangyari. Kaya medyo nauna ako sa pagdating dito. Pero, double check ko eh. Dahil nga dapat susulat din ako kay Senator Tepano. Lalo ba to? Mayroon yung sulat sa amin. Pero wala nang official na binigay sa akin. Baka sabihin naman, nag-pipisita ako na hindi naman ako nagbitaan. Walang kapay na doon sa'yo kawalan. Walang imbitasyon. Doon sa iyo kapit ako. Pero, Atty. Navy, tapos pinag-ito. Kami na lang makikita tayo. Yan. Pero tayo natin ha, mag-monitor pa tayo. Hindi pa natapos. Sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon, kung gusto nyo po magpunta rito, sumama po kayo sa amin kasi hindi natin alam ang mangyayari. At kami po naman nandito para proteksyonan din. Bigyan ng kahit paano, alalay. Yung ating 18 Marines, yung mga Brave 18 at si Atty. Palibot. Salamat po. Salamat kayo. Okay, so ayan sa mga bago pa lang nag-join sa atin tulad nila Cristina Catherine Garcia hindi sa Senate Cristina kasi naka-lockdown yun. Gagawin nila dito sa Double Gem EDSA Garden Events Place. So sa may EDSA
So hindi sa Senado kasi illegal nga ito. wala itong Senate staff, wala itong stenographer, wala itong Senate secretary. Sila lang. Ha? According to Mike Defensor sa post niya na mag-attend daw dito ay sila Senator Alan Cayetano, Pia Cayetano, si Rodante Marcoleta, Amy Marcos, sila Camille Villar, Mark Villar, si Senator Padilla, Senator Legarda, Senator Estrada. Wala na nga, wanted na nga. Nakakulong na nga. Senator Bongo, Senator Villanueva, at Senator Rodante de la Rosa. So last time, ang umattend lang sa first Peking Subcommittee hearing ng Blue Ribbon ay si Alan, si Pia Cayetano, si Marcoleta, si Amy ata, at si Loren Legarda, at si Robin. 6 lang ata eh. 6 lang ata. Ha? Wala si of course wala si Jinggoy at saka ang hindi umattend si Dalawang Villar at si Joel Villanueva. Ha? Joel Villanueva at si Cheese. So tingnan natin kung kumpleto ba sila bukas. Of course, except for kung a-attend si Villanueva bukas, ibig sabihin na pinaglalaruan lang niya yung majority. Andun pa rin siya sa minority. Tingnan natin. At kung mag-a-attend rin itong si Camille at si Mark Villar, ibig sabihin hindi totoo yung mga balita noon na mga sinasabi na lilipat na si Camille at Mark Villar. So tingnan natin bukas. Magkuha natin yan, mag-gauge natin yan. At pati si Bongo, absent rin si Bongo sa unang hearing ng Peking Subcommittee. So, pero the big thing to watch bukas, apart from attendance dito sa Blue Ribbon, ay yung sino na naman, ano na naman script nila? Sino na naman ang babanatan nila? Sino na naman ang gagawa nila ng panibagong script? Baka siguro dyan kasama na si Risa Ontiveros na deliveran ng baka bukas iba na, baka GCash na, hindi kaya milyon-milyon sa GCash. Baka bukas sasabihin na Bitcoin para kay Risa Ontiveros, Bitcoin kasi medyo gas-gas na yung maleta, wala na naniwala doon. Isipin mo, mag-iwan ka ng 100 to 150 million maleta sa bahay ni Loren. Pagkatapos iiwanan mo lang, mag-iwan ka ng 6 na maleta na siguro na may laman na 300 million. Pagkatapos hindi mo lang man nakita na kinuha ni Mark Villar, 300 million yun, sa bahay ni Mark Villar. So kaya wala na, gas-gas na yung maleta, baka G1 na, Bitcoin na bukas, baka kasama na si Risa Ontiveros, si Bam Aquino, baka sabihin si Sharon Cuneta ang nagtanggap para kay Kiko Pangilinan, baka kasama na si First Lady, naka-delivering kay First Lady sa abroad, sa New York ba, o wherever na pumunta siya, or sa Switzerland ba, and then baka kasama na rin si yung hindi pa nakasama sa unang lista, no? Si Sandro nakasama na, si President Marcos nakasama na, si Romualdez nakasama na. Baka bukas kasama na rin yung mga ibang cabinet members. Baka si Ralph Recto. Baka mga vlogger kasama na rin. Baka si Bat kasama na rin. Kasi maraming storya pa eh. Tapos na yung gas-gas na yung 18. Wala na naniwala doon. Yung 18 magnanakaw. So bukas 14 magnanakaw. So panibagong lista. Panibagong script. And then siguro maybe this month or late this month or early next month. Whatever happens, don't you let it go. From directors. Marangan pa tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kakabsat. Alright. Diyos ko po. Kuha na naman. Yung pito na naman. So bagong script. Bagong lista. So yan, baka kasama na dyan sa lista sa second batch yung mga prosecutors. Baka si Chel Diokno kasama na. Baka pati yung private prosecutors kasama na. Sila attorney Kapunan. Kasi nagbabago yung lista eh. Nagbabago yung script nila. Nagbabago. Ang tawag doon dagdag ba ang lista eh. Tinanggal si Loren, tinanggal si Mark. Although ang pagtanggal nila napakabobo ang reasoning, hindi lang daw nila nakita
na-deliver ang pera, hindi nakita kung tinanggap. Eh sino ba naman tatanggap? Marami yan mga gardener, mga driver at mga mate para gagawin yun. Di ba? Siyempre, dadali na lang yun sa kwarto o sa safe o ipasok sa vault ni senator na lang yan ang gagawin nila. So yan. So yan ang iabangan natin bukas. Tingnan natin kung ma-live natin yan kasi hindi yan formally ila-live ng Senate Illegal. Senate Communication Office, Senate PR Office. Pero tingnan natin kung meron tayong makita na baka sa Facebook page mismo ni Mike Defensor. Tingnan natin ha. Kasi hindi naman sa sinusuportahan natin yan, pero kung meron diyan mga tao na mga the good guys, sila Chel Diokno, na ilalagay nila sa lista, mga matitinong tao, baka pati sila Robert Reyes na binabanatan si Alan Peter Cayetano, si Father the running priest, si Father Robert Reyes na sinabi demonic ang ginagawa ni Cayetano, baka bukas kasama na siya sa lista, mga bishop, ganun. So kailangan depensahan natin ang mga yan. So abangan pa rin natin ito tomorrow. So okay ha. So hanggang yan lang muna. Yan lang. Alright, salamat Sir Bad. Diyos ko po, Rudy, ibang klase talaga. O siya, Ma'am Sat, mag-last topic tayo. Last topic tayo, Ma'am Sat. Again, maraming salamat sa mga bagong pasok. Siyempre, shoutout sa inyo lahat. Huwag kalimutang mag-like and subscribe, Ma'am Sat. Okay, last topic.